Good morning everyone! It's 11 a.m. at halos kagigising lang natin kasi kaninang 3 a.m. nag-attend tayo ng PIDO seminar. Nagtanong ako kung merong lunch schedule ba or after lunch schedule. Hindi nila nabigay, hindi rin nila nasagot. So, I assume na wala. Kailangan namin dumaan sa proseso ito. Ito ang po, no? Nakalagay po sa batas na yan na dapat po lahat ng Pilipino na lalabas po ng Pilipinas na may immigrant visa. Maalala po, granted ba sa Pilipinas o ibang bansa ang tayo, pero kung kayo dito sa Pilipinas, dito kayo mag-exit gamit ang visa. Kaya ginawa ko na siya ngayon kasi kapag nasa Pilipinas ako, hindi ko alam kung ano yung mga kailangan kong asikasuhin. Tapos kapag sinabay ko pa yung PIDOS, baka makain niya yung oras. Though tumagal lang naman siya ng almost 3 hours. Pero malaking bagay din yung hindi mo na siya iisipan, diba? So, for now, kagigising lang ulit. Maraming aasikasuhing papel ulit. Tapos, magsasort na ako ng gamit na ipapasok natin sa luggage at iiwan muna natin sa Germany. Ipapadala na lang natin later on. Pero, breakfast muna tayo. Pili tayo ng tinapay dito sa may malapit sa bakery. Though, meron namang itlog sa bahay, kaya lang, namimiss ko yung feeling. Hindi ko alam kasi kung anong tinapay ang meron sa Amerika. So, namimiss ko. For sure naman yung mga pastry, same lang naman siya halos. Pero, syempre yung pakiramdam na bibili ka dito sa Germany. Namimiss ko siya. Summer season din ngayon sa Germany, kaya nakalabas ako ng t-shirt lang, tapos naka-shorts. Less hassle siya kasi hindi mo na kailangan mag-jacket. Pwedeng nakapambahay lang. Diretso, tumbling ka na girl, ganyan. Diretso labas. Ang sarap lang ng ganitong weather kasi hindi ganun kainit, tapos hindi rin ganun kalamig. Kaya nakaka-enjoy lumabas. Kaya lang, syempre hindi naman pwedeng magtagal sa labas kasi madaming gagawin. So, mag-grab lang tayo quick ng bread. Tapos yung coffee medyo pricey kapag sa labas pinili. Gagawin na lang natin siya sa bahay. Hangin! Hangin pala. Ito actually yung bridge ng Würzburg, ng city kung saan ako tumira for 7 years at sobrang favorite spot ko yan. Okay, na dito tayo sa bakery. Bili lang tayo ng tinapay. Guten Morgen. Hallo. Hi, ich hätte gerne einmal Butterwasser, bitte. Ja. Ein Stück. Das war's. Darf ich mit Karte? Ja. Schönen Tag noch. Ciao. Yan, nakabili na tayo ng butter croissant. Eme. Hindi ko alam kung paano i-pronounce, pero naiintindihan naman ni ate girl, thankfully. Ayun, so, balik na tayo ulit sa apartment. Dito sa area na to, nakikituloy muna kasi ako for a short period of time bago sa flight. Ako sure ko ito eh. Well, yung main reason talaga kung bakit binablog ko to, kahit na hindi ko naman talaga siya nakalakihan, or nakagawian. Kasi all these years pala, hindi ko siya na-absorb. Ngayon na lang, napaalis na ako. Na-realize ko,
Sana eh. Alis na ako, hindi ko man lang na-feel ng sobra. Yung Germany feels, yung buhay ko dito. Kaya, yes, let's do our coffee! Tsaka yung buhay ko dito sa Germany, as in naging mabagal. Na parang hindi mo kailangan sumagot sa email agad-agad. Parang if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it. If you need time, you can take your time. Seriously. Na hindi nila iti-take against you. If you're not at work, you're not at work. You don't have the right to write them or call them kasi wala ka na sa work. Tapos dito rin, though maliit lang tong city, kompleto naman, pero yung Germany kasi, hindi siya palaging open. Unlike sa atin sa Pilipinas na 24/7 may mahahanap kang pagkain sa 7-Eleven or mini-stop. Mini-stop pa. Diba? Open sila. Like, uy, tara, food trip tayo. May mahahanap ka kagad. Dito, kapag kunwari, after 8, sarado na yung mga supermarket. Open na lang yung mga restaurant. Even the restaurants, hindi sila until midnight, hanggang 10 lang din. Tapos, minsan, hindi mo naman din afford na palagi nag-restaurant or papadeliver. So, talagang ipaplan mo yung week mo para magkaroon ka ng food na preferred mo. Tapos, affordable din. Kasi kung palaging nakakain sa labas, talagang mauubos yung kaban ng bayan. Ayun, tsaka dito sa Germany, hindi ka masyadong mag-crave for malls kasi maayos yung pathway nila to walk. Parang sa road, meron kang talagang space for pedestrians, ganyan. So, hindi ka matatakot maglakad. In betweens, merong mga nature like small park, tapos dito sa amin may river din, tapos madaming green area. So, talagang hindi ka mag-crave for malls. Though, during this heat wave, maiisip mo na, nasa ng mga mall, nasa ng mga establishment na merong aircon. Pero, most of the time of the year, as in talagang comfortable yung place to live. Syempre, meron lang silang winter. You have to adjust when it comes to winter season na hindi ka makakalabas masyado. Pero meron din naman silang mga like bazaar or events or like Christmas markets. Yun naman yung okay din. So, it is really a different world here. Na-enjoy ko ng sobra. Kasi pakiramdam ko naging healthy yung environment ko. Konti lang din yung traffic. Okay, it's break time na. So, tatapusin ko na yung sinend ng PDOS na email and form para makuha yung certificate na nag-attend ng PDOS. Tapos at the same time, breakfast. Okay na natin yung quota. Na-excite ba ako? Hindi ko alam actually. Medyo na-excite ako nung nagkaroon ako ng hope na meron akong bahay doon sa Amerika. Kasi parang nahihirapan ako maghanap ng apartment. Yung unang try ko, ang availability pa ng solo, 1-bedroom apartment. Next year pa ng January. Pero may nag-reach out sa akin na isang landlord na kinunag sa akin ng employer. Available na daw ng end of July. Kaya sabi ko, oh my God, thank you Lord. Sobrang thank you Lord. Kaya medyo tumaas yung hope ko. Nang alas 3 gising na ako, tapos kami alas 6. Antok ako, nakahiga na ako, natutulog na ako doon habang nagsiseminar si sir. Seminar? Seminar? PDOS, para siyang seminar pero course. Opo. Paano yun Ang meron lang dito, Bayad Center, Palawan Pawn Shop,
credit card, Mastercard. Wala akong Mastercard. Visa lang ang meron ako. Tapos Paymaya. Wala ko kay Maya. Marami na app. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Galing! Pwede palang magbayad ng Paymaya through GCash. So, ngayon, magsasort na tayo ng mga bagay na dapat kong dalhin lang sa luggage at iwan dito muna. Tapos, ipapadala na lang natin sa Amerika. Well, ang sabi ng friend ko, ang mamahal daw ng mga European products sa Amerika. So, nag-worry siya sa mga skincare products ko. Kasi, dito din siya nanggaling sa Germany. Tapos, na-compare niya yung mga prices. Nung, for example, itong Yves Rocher, galing sa France, dito medyo may mga promo na makukuha mo siya discounted, ganyan. Sa Amerika, di ba, imported siya. So, sobrang mahal niya. Kaya, ang advice niya sa akin, mag-stock na ako ng mga European products. Tapos, nandami ko na kasi naririnig na huwag magdadala masyado ng mga damit. Doon na lang daw mag-accumulate ulit ng damit, ganyan. Kasi ang importante, pagkain daw. At yung mga necessities ko. Like, yung mga bagay na hindi mo talaga siya mabibili pa for the first month sa Amerika. Like, yung mga shampoo, ganyan, yung skin products, tapos gamot, nahiyang ka. Ayun. So far, yun yung kailangan kong isort. Kailangan kong mag-iwan ng mga damit. Kasi mas wise na yung mga products na lang na hindi ko makikita agad sa Amerika, yung i-impake natin today. So, girls. Bale, manghihiram na lang tayo ng damit sa Pilipinas pagdating natin to. Ate, meron ka bang pambahay kasi halos lahat iniwan ko na. Ang hirap niyang i-give up kasi diba, ang cute. Ang cute! Iwan mo. Ang cute! Pero wala kang choice. Kesa naman, iwan mo yung Knorr cubes, ganun, patis. Hindi, at saka limited din kasi talaga yung luggage ko dito sa Air China. Hindi ko alam kung bakit, pero isang 23 kilogram lang siya per person. Kasama ko lumipad yung boyfriend ko papuntang Pilipinas. Yung 23 kilogram niya, kukunin ko yung parang 15 doon. Tapos sa kanya na yung 8. Yeah. Wala akong choice kasi kapag bumili ako ng extra luggage, tapos damit lang yung laman nun, parang hindi naman siya worth it, diba? Mag-give up na lang tayo ng mga damit. Hindi ko talaga kaya i-give up yung dress. Ibalik natin. Tapos, suotin na lang natin yung bulky sa airport. Para mabawasan yung timbang niya. Yeah. Tapos, ang dami kong kwento, diba? Pero, nung palipad yung pinsan ko, yung buong family niya, sa Canada, nag-migrate sila doon. Ang baho niya na. Kasi hindi siya nagpapalit ng damit. Kasi ayaw niyang gawin yung luggage niya. Tapos sabi namin, hala, bakit kaya hindi ito nagpapalit? Ganyan. Tapos ngayon, nare-realize ko, as in, gets ko na siya, na ang hirap kasing maghalongkat ulit ng mga gamit sa luggage. Tapos na-organize mo na siya. Tapos tatanggalin mo siya ulit, lalabahan mo, papatuyuin mo, tapos isosort mo ulit siya. Tapos timbangin mo ulit. So, might as well, mangamoy ka na lang, di ba? Yung mga ganitong dress, di ba? Ang cute. Ang hirap iwan. Pero wala kang choice. Tapos, pagpunta ko sa Amerika, September kasi yun, medyo malamig na. Kaya kailangan, kahit isang pulley, hindi ko siya give up. Kasi, place ko kasi doon, sobrang isolated, sobrang remote. So, hindi ko alam kung kakayanin na ba natin mag-drive para lang dumayo doon sa shopping area. Tapos, etong neck pillow, tinanggalin ko ng foam para mailagay yung mga maliliit na damit. Ayan, mga products. More on products siya. Wala na tayong susuotin, basta meron tayong ma-apply sa mukha at sa katawan, diba? Ginagawa ko na siya ngayon, although meron pa ako almost 2 weeks na nandito sa Germany.
Kailangan ko na siyang gawin kasi kailangan ko bisitahin yung mga friends ko sa Munich. May a-attendan din akong kasal, kaya kailangan as much as I can, mapak ko na siya. Actually, sobrang nakaka-overwhelm kapag kunwari kalat-kalat yung gamit. Kasi, 'di ba, parang kailan po magiging maayos yung buhay ko? Kasi parang ang kalat din ng isip mo. Na! Wala ka sa Pilipinas, may sakit to si ate girl. Isi-stress ako lately. Ayun nga, walang masyadong tulog kasi sinurrender ko yung apartment ko. Tapos halos puyat din ako kakaisip ng mga dapat gawin, mga ika-cancel, stuff like that. Tsaka yung pag-secure ng bahay sa Amerika. So, lahat yon all at once. Tapos, nag-gym din ako, pero hindi nakaka-recover yung body ko kasi nga hindi nakakatulog ng maayos. Immune system. Hindi na kinakain ng kape-kape lang. Ano? Diba, hawak ko lang yung tape. Nasaan na siya? Girl! Ano ba yun? Nasaan na yun? Ay, pinasa. Ay, iyak na, Mi. Yeah. Well, that's it for now. Magpapak lang muna ako, mag-start ako ng mga gamit. Tapos, hindi ko alam kung mag-gym or magre-review na lang ako ng mga notes later. Kasi meron din kaming modules na pinapatapos ng agency para pagdating sa Amerika, refreshed kami ng theory